Welcome to JIL May Kawayan Chapter, Sunday Worship Services. Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. Today, to give us the Word of God, let's give her a God bless you welcome, iCare Compassion Ministry Head, Sister Michelle Moreno. Praise the Lord! Our God is great. Amen po ba? Amen. And pwede ba po bang pumalakpak lahat po tayo na sa sinasabi po natin sa sarili at dinedeclare po natin sa ating sarili lang ang Panginoon po ay dakila at tapat. Minsan pa nga po nating palakpakan ang ating Diyos. Lahat po nang nag-e-expect ngayong umaga sa ating Panginoon. Amen po ba? And because our God is great, ang title po ng aking pong ituturo ngayong umaga is More Than Enough. Pakisabi nga po sa inyong katabi, More Than Enough. Yan. So, ngayon po ay nandito po tayo sa ating last Sunday po ng ating team. And I'm so blessed po dahil ako po ay nagkaroon ng pagkakataon para maturo po ang ating team about Jehovah Jireh. Pakisabi nga po ulit sa katabi nyo, Jehovah Jireh. God will provide. Pakisabi po ulit, God will provide. Okay. So ngayon po, before we enter in a new theme for the next month, gusto ko pong bago po matapos ang ating pong April theme na Jehovah Jireh, is talagang atin pong maisapuso at atin pong ma-absorb at atin pong ma-enjoy at atin pong ma-experience ano nga po ba at paano po ba ma-experience ang ito pong ang Panginoon na tinatawag po nating Jehovah Jireh, that God will provide. So pupunta pa rin po tayo sa ating verse ngayong pong umaga sa Psalms chapter 23 verse 1 to 6. Honestly po, meron po bang nakaka-memorize ng ating pong about Psalms 23? Alam ko pong nakaka-memorize yan ay ang ating mga outreach pastor at ating mga pastor. Amen po ba? Amen. Ito pong verse na to ay nagpapatunay kung gaano po makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ito pong verse na to ay mahalaga po para sa atin. Amen po ba? Basahin po natin muli. Ano pong sabi sa verse 1? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. Ang sabi po dito, He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Bago po sinabi yung verse na even though I walk in the valley of shadow of death, meron pong sinabi dito sa verse, in His name's sake. Ano pong ibig sabihin nun? Para lamang po sa kapurihan, para lamang po sa karangalan ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? And ang sabi po sa verse 4, even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cups overflow. Overflows. Napaka-sweet po na ating Panginoong Diyos. Surely goodness and loving kindness will follow me for the rest of my life. And sabi po dito, and I will dwell in the house of the Lord forever. Why forever? Dahil dapat po forever nasa kamay po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kasi every time na nawawala po tayo sa kamay ng ating Panginoon, nawawala po ang habag at pagpapala ng Diyos. Kung wala po kayo sa kamay ng Panginoon, nakanino po kayong kamay? Diba? So, kinakaino po tayong kamay. Nasa kamay po tayo ng kaaway ni Satan. At pag nasa kamay po tayo ni Satan, hindi po magbugaw ang blessing. Dapat nandun po tayo sa kamay ng ating Panginoon. Alam niyo po, ngayon pong umaga, meron lamang po akong iiwan para bago po tayo tumalo ng ibang team, is talagang ma-experience po natin, ito pong tinatawag natin Jehovah Jireh team. At maganda pong ma-experience po natin. Amen po ba? And alam niyo po kasi, kailangan pong maintindihan natin itong dalawang bagay. Una po, you know that God will provide. We know that God will provide. Amen po ba? Amen. Amen. Dito po, amen po ba? Amen. But,
kapag sinabi nating experiencing God's blessing. Alam mo na God will provide. Amen po ba? But the another thing na dapat pong malaman natin is experiencing God's provision or blessing. Amen? Minsan alam mo lang, pero hindi alam mo lang natin, Lord, you will provide. But the another thing, na-experience po ba natin? Dapat hindi lang po natin alam. Dapat na i-experience po natin ang blessing ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, yan po ang advantage nating mga Christian. Kasi po, hindi lang natin alam. Okay, so ano po yung mga bagay na dapat po nating tandaan ngayon pong umaga? Meron lamang po akong ibibigay. Tandaan po natin ha, para po pagka uwi po natin or pagpunta po natin sa ating mga live group, meron po tayong i-share. So, meron po akong i-share about need to understand ngayon pong umaga. Ano po yung need to understand? Meron po tayong clue dyan for peace. Okay? And then, meron po tayong need to do. Ano po yung need to do natin? Yan naman po yung tinatawag na 3S. Alright? And need not to forget. Okay? So, meron naman po tayong 3H. Okay? So, nilagyan ko po siya ng code para kapag uwi po natin, mas matatandaan po natin siya. Amen po ba? Ngayon po umaga, dahil dinedeclare po natin sa ating buhay na ang Panginoon po ay magpo-provide ng lahat ng bagay sa ating buhay, dapat matandaan din po natin at ma-experience po natin yung tinatawag pong trust and pagiging dependent po natin sa Panginoon. Meron po ba tayong tiwala sa Diyos? Amen. Again, ba po yung magtitiwala, alam natin na dapat magtiwala sa Diyos. And again, dapat nagtitiwala ka sa Diyos. Amen po ba? And dapat dependent po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kasi kung di po tayo dependent sa Kanya, kaya na po tayo magiging dependent sa sarili po natin, mapifail po tayo ng sarili natin, sa mga magulang natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. No. People will fail us. Amen po ba? But only God will not fail us. Amen? Kaya sa Kanya lang po tayo magde-depend. And again po, alam niyo po ba how powerful is the Psalms chapter 23? Iisa-isahin lang po natin. Kung gaano po talaga ka-powerful ang Psalms chapter 23. Lahat na po, alam niyo, naririnig niyo po ba yung Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, amen po ba? So lahat ng how powerful is our God is nasa Psalms chapter 23. Ang sabi po dito, I shall not want. Diyan po natin tinawag na Jehovah Jireh ang ating Panginoon. That God will provide. Ang ating pong verse din po dyan na pwede po nating tignan is sa Genesis chapter 22, verse 14. Alright? And you can read po dun po sa bahay natin. And ano po yung next? He leads me to the quiet waters. Ano po? Ibig sabihin, Jehovah Shalom, the Lord our peace. Hindi lang po siya nagpo-provide financially, but even peace, ipinoprovide niya po sa atin. And you can check din po also that sa verse po na Judges chapter 26 verse 4. And then next po, He restores my soul. Ang Panginoon po pala hindi lang nagpo-provide. Ang Panginoon po hindi lang nagbibigay ng kapayapaan, but God can restore us. Amen po ba? Kung may mga pagkakataon na parang nagkaroon po tayo ng mga maling desisyon sa ating buhay, mga kapatid, mga magulang, hindi pa po huli ang lahat. Amen po ba? Because God is our shepherd. Dahil po sa Kanya pong tungkod na ginagamit, ginaguide niya po tayo. At kaya niya pa po tayong i-restores. As long na tayo po ay nasa kamay ng ating Panginoon. And, ang sabi po dito, leads me to the path of righteousness. Ito naman po, yung dun po tayo sa He restores my soul, Jehovah Rapha. Diba? And He leads me to the paths of righteousness. Ito naman po yung Jehovah Chidkenu. Okay? So, the Lord our righteousness. Kaya po tayo mga Christian, we need to walk in the path of righteousness. Kasi po, the Lord is our righteousness. Kailangan po nagre-reflect po sa atin yon. Amen po ba? And ang sabi po dito, I fear no evil, for you are with me. Jehovah Shammah, the Lord is there. Alright? Wala po, kahit dadaan po tayo sa anumang pagsubok o anuman pong mga bagay na ating pong pagdadaanan na test, trials, alam po natin na hindi po tayo matakot because God is there. God is with us. And ang sabi po dito, He prepared the table in the presence of my enemy.
Ito naman po yung Jehovah Nissi, the Lord our banner. Okay? When we say, He prepared the table in the presence of my enemy, akalain niyo po yun, ito po yung symbolize na kayo po ay panatag sa presensya ng inyong kaaway. Okay? Na tayo po, na in spite of, alam po natin na dinidistract po tayo ni Satan, binibigyan niya tayo ng mga discouragement, o kaya nandyan yung mga negative thoughts na atin pong naiisip, binibigyan po tayo ng Lord ng katagumpayan. Amen po ba? And He anointed my heads with oil. Jehovah Makadesh, the Lord who sanctifies. Sa buhay po nating lahat. Kaya every time po na tayo po'y lumalapit sa Panginoon, every time po na tayo po'y lumalapit sa Kanyang presensya, the Lord can sanctify us. Amen pa? But, kung tayo po'y lumalayo sa ating Panginoong Diyos, kung tayo po ay nasa kamay ni Satan, kung tayo po ay nasa kamay ng kaaway at ayaw po nating umalis doon, hindi po tayo masasanctifies ng Panginoon. Okay? Alam niyo po ba na tayo pong mga Christian, kaya po ito pong sa Psalm chapter 23, ay kinumpare po tayo sa sheep. Amen po ba? Tayo pong Christian ay kinumpare po tayo sa sheep. Bakit po kaya? Based po dun sa ibang aking pong narinig ng katuruan at akin din pong ibang nabasa, ang sabi daw po nila, ang sheep daw po ay, alam niyo po yun, hindi po ganun katalino ang sheep. Wala nga pong bansa na ang national animals nila is sheep. Wala pong ganun. Ano po yung meron? Like po sa US, eagle, ayan, sa China, panda bear and the dragon, di ba mga ganun po sila? Kasi nga po, meron pa nga po akong narinig na pagdating po sa level ng karunungan, hindi din daw po sila ganun karunong. Ibig sabihin po ba, Ate Mitch, tayo mga Christian, mangmang tayo or hindi tayo ganun karunong? Hindi po. Ang ibig sabihin po noon, na tayo pong mga Christian, nilagay ng Panginoon sa mundo, hindi natin maintindihan ang totoong galaw ng mundo. Bakit nangyayari ito sa buhay? Bakit nagkakaroon ng ganitong trahedya? Bakit nangyayari ang ganitong pagsubukan sa ating buhay? Kaya po tayo tinulad sa isang sheep. But, because the Lord is our shepherd, okay, igagahid po tayo ng Panginoon at bibigyan niya po tayo ng kapayapaan. Alam niyo po ba, kapag ang isang sheep ay wala pong kapayapaan, alright, para hindi, kapag ang isang sheep po walang kapayapaan, meron po siyang mga karakteristik, hindi po siya maglalay down sa green pasture. Okay, ano po ba yung nire-represent ang ating green pasture? Alright, ito po yung blessing na binibigay po sa atin ng Panginoon. Alright, so lagi po nating tatandaan, hindi po ang blessing financial lang. Amen? Amen? Every time you pray to God, ang una nga po nating natanggap na blessing is tayo po yung na-save eh. Amen? Na instead na tayo po ay mapupunta sa hell, no? Hindi na po nang mangyayari dahil tinanggap na po natin si Jesus Christ. And na-experience niyo po ba to every time you pray? Every time you enter in the presence of God, wala ka nilang magawa kundi mag-kneel down and to cry. Amen? Nararanasan niyo po ba yon? Because of the presence of the Lord? Ate Mitch, hindi ko laging nararanasan yan. Well, that's one of the privilege na binigay ng Lord to make you lie down in green pasture. Una po sa presence niya. Na alam niyo po, na kapag ikaw po naka-lie down sa presence niya, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng magandang buhay. Kaya po tayo, mag-take advantage po tayo that we are Christian, we know God, and we experience God. Amen? Again, iba po yung we know and we experience. Dapat po, we know and we experience. Amen? Amen. So, alam niyo po ba na ang sheep, or kapag tayo po, pwede tayong kino-compare nga po tayo sa sheep, kapag wala po silang kapayapaan, sabi ko nga po kanina, they will not lie down in the green pasture. Bakit po? Ito po yung karakteristik nila. Sheep refuse to lie down unless they are free of fear. Okay? So kapag free of fear po, ang mga sheep, tsaka lang daw po sila magla-lie down. But if they are not free of fear, hindi. Diba ganun din po tayo? Kapag puno po tayo ng takot sa buhay natin, bakit parang hindi mo natin maramdaman yung presence ng Lord? Kasi nangunguna yung fear sa ating buhay. Next, sheep will not lie down unless they are free from friction with other. Okay? So ito po yung sheep within the sheep.
Ayaw po nilang mag-lie down kapag nagkakabanggaan po sila, nagkakaroon po sila alam niyo po yun, yung nagkakadikit sila. Tayo po as a Christian, hindi po tayo makapag-lie down sa green pasture kasi kapag uncomfortable ka. Okay, saan? Sa pamilya mo, sa church mo, sa work mo. Amen po ba? So, hindi mo maramdaman ang presence ng Lord at ang blessing ni God kasi merong friction. Okay? And next po, if tormented by flies or parasite, sheep will not lie down. So, kapag ang isa pong green pasture ay tormented, okay, nandun po yung mga flies, andun yung mga parasites, hindi po sila mag-lie down. Hindi po sila marerelax. Di ba ganun din naman po sa buhay natin? Pag marami pong disturbance, hindi po tayo makapag-lie down. And lastly, they will not lie down as long as they free in need of finding foods. Kapag kailangan po nilang humanap ng pagkain na kanila pong kakainin, they can't lie down. Ganun din po tayo. Amen po ba? Kapag nandiyan ang ating gastusin, nandiyan ang ating bayarin sa eskwela, nandiyan ang ating mga bayaran, o kaya nandiyan na yung pagsubok, hindi tayo makapag-lie down sa presence ng Lord eh. Pero alam nyo po, lahat po yun mali. Kasi po, bakit po? Dahil nangunguna po yung mga negative things sa ating buhay, hindi na po natin maramdaman ang presence ng Lord. Amen po ba? And if we are not in the presence of God, hindi rin po natin mararamdaman yung blessing niya. Okay, so what we need to understand, di ba po, nagbigay po ako ng 4 P's. 4 P's. So yung una po, God's provision. Alam po natin, sinabi po sa Philippians chapter 4, verse 19, and God will supply all your needs according to His riches and glory. Amen po ba? Okay. Alam po natin na Panginoon na magpo-provide ng lahat ng bagay. From the start po ng ating buhay, mula po sa womb ng ating mga magulang, alam po natin na niready po ng Panginoon ang ating future. At everyday po, nararanasan niyo po ba ang provision ng Panginoon? Okay. Minsan, ang mga Christian po, hindi nila maramdaman ang provision ng Lord kasi hindi pa po nila na-appreciate ang bagay na meron po sila or ang bagay na meron po tayo. Simulan po natin. Na-appreciate po ba natin yung araw-araw na pinaprovidean po tayo ng Lord ng breath? Yung every morning, hindi mo kailangang i-oxygen, magbayad ng oxygen sa hospital. Amen po ba? May provision na si Lord din eh, yung good health. Amen po? Yung masaya po kayo sa family, kahit ano po yung pinagsasalu-saluhan nyo. Amen po ba? God provides joy and happiness sa ating pong buhay. And meron po tayong work, pinagagalingan nyo po ba sa work nyo? Minsan reklamo po tayo ng reklamo sa work. Nag-a-ask tayo for asking for the increase. Pero ini-increase po ba natin yung value? So dapat po nakikita natin ang lahat ng yung bagay na yon. Ate Midge, bakit po sabi, according to my needs, according to His riches and glory? Bakit ganon nagkukulang pa rin? Tignan po natin mamaya. Alright? So, then po, the God's protection. Sabi po dito sa Psalms chapter 5, verse 11, but let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. Tayo po ay merong God's protection dahil tayo po ay nasa kamay ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, mga magulang, lagi po tayo maging aware. Every day, we need to be in our God's hand. Amen. In God's hand. Okay? Kasi po, pag wala po tayo sa God's hand, pwede pong mawala ang God's protection. Okay? Kaya po, alam niyo po yung everyday na nakakauwi ka, everyday na pag nagdadrive ka, kung saan ka man nagpupunta, pinoprotektahan ka ng Lord. Diba? So, nandun yung God's protection. Yung hindi ka nahahospital, amen po ba? Sino po ba yung parang, alam niyo po, pag tayo nasa hospital, para po tayong nagtatapon ng pera. Alright? But that part of life, kaya po dapat, nandun po talaga tayo sa God's protection. Ate Mitch, nagkasakit ako na-confine ako sa hospital. Nag-provide ba si Lord pa rin ng protection? Yes. Kasi gumaling tayo dun eh. Amen po ba? Amen. And ang sabi po dito, God's power. How powerful is our God? Sa buhay po natin. Siguro po, pwede nyo pong isipin kung gaano talaga makapangyarihan ng ating Diyos.
Alam natin yon. But ang question ko po, na-experience po ba natin? Kasi kung di po natin ma-experience how powerful is our God, hindi po natin ma-share. Hindi po natin matitestimony. So, saan po ba natin makikita ang God's power? In every situation po na ating buhay. Have you experienced miracle? Sino po yung naka-experience ng miracle dito? Pwedeng may mga sitwasyon din na alam niyo po yon, hindi mo na alam ang gagawin. But because you know that God's lead you and God is powerful, nagkaroon po ng result. Ang sabi nga po dito, He says, "Be still and know that I am God." Sa Psalm chapter 46, verse 10 to 11. "I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress." So God is powerful. Alam po natin to. And isa pa pong makikita natin dito is God's promise. May mga promise po ba ang Lord sa ating buhay? Amen. Okay. Alam niyo po, ako po, isa rin pong testimony ko is, bata pa lang po talaga ako, pinangawakan ko na po itong verse ito. Ito po is very, alam niyo po yon, lagi po nating naririnig na verse. Okay, very popular. Ano po yon? Jeremiah 29:11. Very popular po nitong verse na to. Pwedeng memorize yun na. Pero ito po yung one of the powerful na promise po na binigay sa akin ng Panginoon. Ano sabi po doon? "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Pwede pong nag-wonder tayo, "Lord, paano po yung future ko?" Pero alam ko po sa buhay ko na meron kang God's promise. Amen po ba? Amen po ba? Ano po yung number 1? God's provision. Ano po yung number 2? God's protection. Number 3 or letter C? God's power, and letter D? God's promise. Okay, provision, protection, power, and promise. Lahat po yan kayang gawin ng Panginoong Diyos. Excited po ba kayong malaman paano po natin may experience? Lahat po to alam natin. Amen po ba? The God will provide. Okay, the God will protect us. The God we serve is powerful. And the God we serve, no, we can trust kasi marami siyang mga promise, okay? Pero alam niyo po ba na meron pong trivia, okay? Ano po yung oras sa gabi or sa madaling araw na doon nalalabas yung pinakamadilim? So tinanong po kami, alright? Tinanong po kami, sabi, 12:00, 1:00, okay? So, sabi naman po sa amin ni Brother Ian, kasi last Saturday po, nagkaroon po kami ng quarterly planning sa aming pong company. The most darkest hour, okay, is lulubog na yung gabi at sisikat na yung araw. Okay, so yung tinatawag na dawning, okay, na magda-dark na siya, okay, didilim na siya ng madilim, alright, kasi sisikat na yung si Haring Araw. Okay? So yun daw po yung pinakamadilim or pinaka-darkest hour ng gabi. Alright? So, ano po yung symbolism na sa atin naman sa Christian? Nung narinig ko yun, nagkaroon agad sa akin ng symbolism. Why? Minsan, darating sa buhay natin that there was a darkest hour. Amen po ba? Na parang hindi mo na alam yung gagawin. Wala ka nang ma-hope to cling to but to God. But, because we trust our God, darating ang Haring Araw. And that is the Lord our God. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, naniniwala po ako na lahat po tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. At minsan, or baka po madalas, sumusuko po ang ating puso at ang ating pagiging Kristiyano. Pero lagi niyo pong tandaan, yung dawning, na kapag sisikat na po yung Haring Araw, alright? Kapag dumarating na yung pinakamadaling part ng ating buhay, darating na po ang Haring Araw. Yun na po yung ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, isa pong gusto ko pong i-testify is yung nangyari po sa amin last year. Talagang para po sa akin, that is the darkest hour na naranasan ko po. So last year po, we're so blessed kasi June 24,
nag-gave birth po ako sa aming anak. But, ito po, sabi ko, this God's test will be my testimony na talagang it breaks my heart. You know why po? Siyempre, first time mong maging mother. Alright? So, even though, nung marami naman pong naka-experience nun, isa po ako sa naka-experience. Ano po yung na-experience ko? Na during labor, okay, is ang amin pong anak ay nakakain na po siya ng pupo. Okay, so, nailabas na po siya, nakapag-picture pa nga kaming dalawa, kasi sa pagli-labor po yun eh. So, nakapagpa-picture pa kaming dalawa. Kaya lang, di ba po usually, para sa akin lang din naman po ito, di ba po usually, kapag dinala ka na sa room mo, isusunod na yung baby mo. Kasi may katabi ako, sinunod na agad yung baby niya. Pero yung baby ko, tinago pala nila sa akin na nasa incubator because infected siya, kailangan tanggalan ng dumi dun sa kanyang lungs. Because I'm in pain, hindi muna nila sa akin sinabi. Sila Pastora Diwani, sila Pastora Cora, dumadalaw sa CMT. So sabi ko, tapos nalaman ko siya 2 days after. Nang una, okay pa ako kasi nakita ko naman siya sa incubator, okay naman. Okay naman. Tapos sabi nung kanyang pedya, nililinis lang 10 days for treatment. And alis na po kami sa hospital, sumakay na po ako sa sasakyan namin. My pain broke a lot. Nasabi ko, Lord, hindi ko siya kasamang iuwi. And ang dami kong fear na naranasan. What if hindi ko siya maiuwi? What if hindi ko siya mabalikan? Ang daming fear na nilagay talaga sa akin ni Satan. But you know, I cling on God's promise. Nasabi ko, Lord, ang dami ko nang na-experience eh. Na bago kami naging successful mag-asawa, ang dami ko nang na-experience. Pero alam niyo po, sabi ko, pinanghawakan ko yung promise ni Lord. And alam niyo po ba, last Friday, nag-celebrate na po siya ng kanyang 10-month. At ito na po siya ngayon. Ayan. So ito pong batang to, na talagang nasubok po, kahit po ang aking trust sa Panginoon, na even in my darkest hour, kasi ang dami ko na rin po na-experience sa darkest hour eh. There was a time po na parang hindi na po talaga ako makakapagtapos kasi wala na po kaming tuition fees, yung iba po alam na po yun. There was a time po na napapalayas ka ng house, wala kang pambayad ng kuryente, lahat po yun na-experience din namin. Pero sabi ko, Lord, ibang level na experience to. At ito pong batang to ang nagbibigay po ngayon ng kaligayahan po sa aming puso. Amen po ba? Sabi po dito, even in the darkness hour, we can still trust our God. Mga magulang, mga kapatid, maraming iba-iba po ang pagsubok natin. Amen po ba? Pwede pong ang pagsubok nyo ay mas malaki pa po sa pagsubok na aking pong tinestify ngayong umaga. Pwede pong ang sitwasyon po ng inyong buhay ay hindi nyo po maintindihan at hindi po tayo makapagtiwala sa ating Panginoong Diyos. But, because of God's provision, because of God's protection, because of God's power, because of God's, ano po yung pinakahuli po natin? God's promise, kaya po nating mabuhay. Amen po ba? Pwede po bang pumalakpak ang lahat po ng Kristiyano na magpapatuloy, regardless, kahit kung anong maranasan natin sa ating buhay. Pumalakpak po ang mga Kristiyano na hindi po aalis sa kamay ng Panginoon. Amen? Hindi lang po tayo nasa kamay ng Panginoon kapag may mga pagpapala. Even the tests, trials, dapat nasa kamay po tayo ng Panginoon. Aalis ka pa? Sinong magko-comfort sa atin? Amen po ba? And, ang sabi ko nga po, meron po tayong 3 stages to do. Okay, alam po natin na meron pong pangako ang Panginoon sa buhay natin. Ayun po yung 4 P's. Pero ano po yung talagang dapat po nating gawin para maranasan po natin ang pagpapala ng Panginoon? Letter A po, sacrifice. Okay. Pag pinag-uusapan ng pagpapala, ready po tayo. But when we talk about sacrifice, hindi po natin kaya. Okay. Alam niyo po ba, may dalawa po akong bibigay na example na yung iba po dito ay na-example na rin po sa mga naging katuroan ng mga previous pong linggo. Na ang una po doon,
Si Abraham po, pinangakuan po siya ng Panginoon na magiging father po siya ng among all nation. Amen po ba? Amen. Pero, ino-offer po sa kanya si Isaac. Kay Isaac po manggagaling, no? Yung pag-i-spread po ng human race. So, ano po ang ginawa ng Lord? Tinest po siya. Kapag ititest po ba tayo ng Panginoon at meron po bang kukuning sacrifice sa ating buhay, ready po kaya tayo? Pero dahil po si Abraham ay sumunod sa Diyos, dahil po si Abraham ay buong pusong nagtiwala sa Panginoon, inoffer niya po si Isaac, blessings follows. Amen? How? Human race. The father among all nation, nangyari po sa kanyang buhay. Kasi ready po siya. Sino pa po? Why we are live? Okay, why we are live? Why we are here? Because of Jesus Christ. Because of the death of Jesus Christ. Saan po natin matatagpuan muna po yung kwento po ni Abraham, ni Abraham po and Isaac sa Genesis chapter 22 po yun. Ito naman po, Jesus sent in this world, John 3:16. Nasaktan po ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama na nasa langit, nang ipadala niya po ang kanyang bugtong na anak. Kaya dapat, as a Christian, alam po natin ng John 3:16. Ano pong sinasabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whoever believed in Him shall not perish but have an everlasting life. Nag-sacrifice po ang Panginoon at ang lahat po ng blessing ay natanggap po natin. Ngayon po, ano po yung dapat nating isacrifice sa Diyos? Ano po ba yung mga bagay na talagang nagiging Isaac po natin para mag-flow po yung blessing? Halimbawa po, sinabi ng Diyos na anak, ito ang gawin mo. Iwanan mo na yung trabaho mo. Okay? Dahil hindi na balanse ang iyong buhay. Kaya ba natin i-offer sa Lord? Ang boyfriend mong hindi Christian, ang girlfriend mong hindi Christian, kaya mo bang i-offer kay God? Yung mga pangit nating ugali, yung katamaran natin, kailangan meron din pong sacrifice sa ating puso. Kailangan po may sakripisyo din po sa atin. Gusto mong maramdaman ng God's provision, gusto nating maramdaman ng God's protection, pero punong-puno tayo ng kasalanan. Kung tayo po'y punong-puno ng kasalanan, tayo po'y punong-puno ng galit, tayo po'y punong-puno ng mga makamundong bagay, mga magulang at mga kapatid, huwag po tayong mag-expect na maramdaman po natin ang promise ng Panginoon. Kailangan po mag-sacrifice po tayo sa Diyos. Ang mga bagay po na dapat po nating isuko, kahit ako rin po, kahit tayo pong lahat, ay dumadaan sa ganito, na kailangan po meron po tayong isuko at ibigay sa Panginoon. And naniniwala po ako, kapag tayo po'y tuluyang nagsakripisyo, kapag tayo po'y tuluyang sumunod sa Diyos, tayo po'y pagpapalain. Amen po ba? Christians wants blessing, but don't want to sacrifice. Hindi po pwede. Para po maranasan natin yung blessing, kailangan po may sacrifice. Then next, ipapasok ko rin po, gusto po nating maranasan ng blessing. Are we willing to give our 100% tithes? That's part of the sacrifice na inaas po sa atin ng Panginoon. Lord, bless me more. Inangako na ang Diyos Malakay 3:10. Give your tithes to the storehouse, for I will not pour you the blessing, the floodgates of blessing. Pero bakit po tayo yung sacrifice na inaantay ng Diyos sa atin, hindi po natin maibigay? Para po sa Diyos yon. I do believe if we are ready to sacrifice and to give sacrifice sa ating Panginoon, God is so fair. Amen po ba? Amen. Kapag nakita niyo po ang anak niyo may ginagawang effort, pagpapalain niyo po ba? Yes. Kapag nakita ng Lord that we are willing, to offer a sacrifice sa Lord, the blessing will follow. And ano po yung number 2 sa 3S? Seek. Ano po doon? Number 1, number 1 po natin sa letter S is sacrifice. O letter B po natin, or letter A po yan. Letter B is seek. Ano po yung isi-seek natin? Number 1, seek God. Okay? So, nabanggit na rin po itong verse na to sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek you first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given as well. Alam niyo po ba na si Lord, nagpahinga rin po siya sa 7th day. Okay po ba? Nagpahinga rin po siya sa 7th day of creation. Tayo po,
dapat on the seventh day, nakapahinga rin po tayo. Why? Okay, we need to seek God. Ayaw ni Lord ng Monday to Sunday, you're working. Hindi mo mararamdaman ng green pasture. Ang mararamdaman mo, sickness. Mararamdaman mo na is loneliness. Kasi nawawala na yung fellowship natin sa Lord at sa co-Christians natin. Amen po ba? And ano pa po yung dapat nating isik? Una po ang Panginoon. Pangalawa, do our part. Okay? Seek your job. Okay? Ang sabi po sa Thessalonians chapter 3 verse 6 to 10. Okay? Now here's a command, dear brothers, given in the name our Lord Jesus Christ by His authority. Stay away from any Christians who spend his days in laziness and does not follow the ideal of hard work who set up for you. Alam niyo po ba, ito pong sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 10, Paul discussing about idleness or laziness. Ayaw ni Paul, no, na tayo pong Christian, tinuturuan niya po tayong Christian, na huwag pong maging tamad. Ano pong sabi dito? Stay away from any Christians who spend his days in laziness. Tatamad-tamad po tayo, ayaw nating maghanap ng work. Tapos gusto natin ng God's blessing. So as we seek God, we need to do our part. At habang naghahanap ka ng work, for sure, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi lang po tayo, Lord, bless me. Lord, I claim your protection. Pero yung part po natin, wala po tayong ginagawa. And sabi po dito sa verse 7, for you well know that you ought to follow our example. You never saw us laughing. We never accepted food from any without buying it. We work hard day and night for the money we needed to live on. We need to work on. We need to work hard for the money we need to live on. Okay po ba? At sa pag-work po natin, dun pa po tayo i-bless ni Lord. Amen po ba? Amen. Sabi po dito sa last part ng verse 10b, for he does not work shall not eat. Kapag yung mga tamad po pala, alright, hindi daw po dapat pinapakain yun. Medyo matapang po, no? Pero yun po yung sabi sa Bible. Hindi po sabi niya ni Sister Mitch. Kaya po tayo dapat, we work on. Paano po yung mga magulang natin na hindi na po sila nag-work? Pero nag-work po sila sa bahay. Kaya po tayo mga anak, bless them. Amen po ba? Asan yung mga anak na nagtatrabaho? I-bless natin yung mga magulang. Amen? Amen. Pumalakpak nga yung nagbe-bless sa mga magulang. Amen. Diba? So dapat tayo, meron din po tayong ginagawa. Alam nyo po, naranasan ko pong magkaroon ng house and lot, car, lot, mga magagandang bagay. Dahil po, sa commission din na natanggap ko po as a sales. Alam niyo po, yung iba po, alam na rin naman po yung story. Nag-start lang po ako as contractual, 250 a day, hindi nakakabuhay. But I work hard. I want to prove to them na hindi yan ang value ko. Before I increase my price, I increase my value. Dumating po sa point, ang laki na napapasok ko sa company. So dahil malaki na aking value, nag-increase na ako ng price. Okay, dahil nakakakota ako, nag-demand na ako ng commission. Pero alam niyo po, we start nothing. Bago ko po ma-experience ang mga bagay na binigay po at pinahiram ng Panginoon, we're nothing. Kaya po, wala pong imposible sa Diyos. Sister Mitch, sinasabi mo yan kasi nandyan ka na. No. I started with nothing. Nire-repair na damit, hinihiram na sapatos, pinapa-repair na sandals dahil napupudpud na, maingay na siya. But now, pag gusto ko na bumili, bibili na ako. Pero hindi lang po ako nag-pray kay God. I work hard. I work hard. And alam niyo po, letter C, kailangan din po meron tayong satisfaction. Ano po yung una? Sacrifice. And then seek God and do your part. And then number 3, satisfaction. Sa ating pong blessing, sabi nga po sa Galatians chapter 6 verse 4, let everyone be sure that he is doing his very best. For them, he will have the personal satisfaction of work well done and won't need to compare himself with someone else. Don't ever compare your blessing.
Don't ever compare yourself to others. Kasi every time that you're comparing yourself, unsatisfied po tayo. Amen po ba? Bakit sila? Bakit siya? Bakit hindi ako? Magpasalamat ka muna sa mga bagay na meron ka. You will feel the satisfaction. Palakpakan nga po natin ang Lord. Alam niyo po, during the preparation, first Sunday po ako na-assign. Pero, nagkasakit po ako. Inubo po ako ng sobra, sumakit po yung ulo ko, yung migraine ko. So sabi ko, Pas, hindi ko po kaya, papalit po. Or pa-take over po. Tumawag na ako ng Friday, nagkaka-vomit na rin ako. Tapos, so binigyan ako ng chance is April 26. So tapos na po yung turo. Last Thursday, finalization na lang ako, review. Grabe po. During my driving, going back to SM Manila, sobrang sumakit po talaga yung tiyan ko. As in, ang sakit-sakit. So, buo pong magdamag. Ang sakit po ng tiyan ko. Sabi ko, Han, I'm preparing. Kailangan po kasi physically, mentally, emotionally ready kayo when you preach. So, may second distraction na yon. Tapos, nung Friday, okay na ako. Pina-finalize ko naman ngayon kung ano yung mga ilalagay lang sa PowerPoint. Okay? Grabe naman yung Friday night. Nangyari na po sa akin to last 2012, bago po pumunta ng Laguna for planning. Sobrang sakit naman po nung dibdib ko, parang sinasaksak. Parang, sabi po nila, baka heartburn na po yung naramdaman ko. Pero hindi naman ako ganun ka-stress on the previous days eh. Kasi nararamdaman ko lang yung kung sobrang stress. Sabi ko, Lord, panggugulo to ng kaaway. Talagang nung Friday night, buti na lang po, tulog na po yung baby namin, si Miko. Umiikot na po talaga ako sa bed. Gusto to the point na parang gusto ko nang sabihin kay Pastor John, Pastor John, I'm in pain. Sabi ko, hindi, mauulit na naman yung sinabi ko kay Pas. And alam niyo po, hanggang na-send ko na yung for PowerPoint, wala na siya. Hanggang kahapon, nag-birthday na po si Jaira, nakakain na po ako ng normal. Normal na. Sabi ko, Lord, ginugulo lang ako ni Satan eh. Kasi ayaw niya na i-share ko kung ano po yung na-experience ko. Lord, hindi ko lang alam that you can provide. But God, na-i-experience ko po and I want to share sa kalagitnaan. Kaya I'm so blessed po na nabigyan pa po talaga ako this last Sunday. Amen? So grabe po, minsan hindi distract talaga tayo ng kaaway to the point na susuko ka. But God will provide healing. Amen po ba? God will provide protection. Palakpakan po natin ang Lord. For 5 years po, 15 minutes na lang po ako, for 5 years po, I work hard. Alam niyo po to the point na diagnose nga po ako, nagkaroon daw po ako ng allergic rhinitis. Hindi ko po kiniklaim yun eh. Sabi naman po ng mga ibang mendiko, Ate Mitch, pang mayaman ng pala yung allergic rhinitis. Ang allergic rhinitis daw po, sumusumpong kapag nagpapalit ang panahon ng season, tag-init, taglamig. Kaya po nung after po nung mahal na araw, nung first Sunday, sobra po talagang ang sakit ng ulo ko at inuubo po ako. So dapat po doon may maintenance, alright? Sabi ko, Doc, wala kaming history ng allergic rhinitis. Sabi niya, ano bang work mo? I work as a sales. 8 years, lumalabas po ako. Okay? That time po, yung 8 years, ilas mo ng 3 years muna kasi iba po yung situation ng 3 years. For 5 years, every day, 4 companies ang binibisit ko. Mandaluyong, Quezon City. Basta kahit saan mo kadalhin, alam ko yan. Alam ko yung biyahe. Alam ko yung commute. Okay? So, to the point na gano'n na nga po yung nangyari. Pero sabi ko, Lord, hindi ko siya i-claim. Hindi ko siya i-claim because I know that you will provide healing. But alam niyo po, kaya po pala ako nilagay ng Lord doon sa ganong sitwasyon kasi meron siyang future para sa akin. Again, nag-start ako sa ganitong industry, 250 a day. Kung kayo po yun, baka susukuan niyo po yun. Pambayad lang po yun ng pumasahe, pagkain. Kaya hindi ako makabili ng damit that time eh. Kasi kailangan ko rin mag-entrega sa magulang eh. So, kung ano yung meron, at kung ano yung meron sa ate ko, hingin ko naman. Alright? So, sabi ko, Lord, hindi ito yung blessing mo eh. So, I work hard. And alam niyo po, God is so good. Nung na-experience ko na yung commission, ganyan-ganyan. And alam niyo po bago pa po talaga ako mag-deduct ng mga expense, nakaseparate na po yung tithes ko kay God. Yun na po kasi yung sacrifice ko eh. Kasi God is fair that every time I give my sacrifice,
Una, Lord, kasi mahal kita. Pero sa isip mo, alam mo rin naman that blessing will follow. Amen po ba? Amen. And then alam nyo po, after 6 years sa pagtatrabaho na masters na po namin siya. And after 6 years, my husband and I, during the wedding preparation, decided to put up our own corporation. So this year, turning 3 years na po siya. And right now, ito na po yung aming team. Next slide po. Yan. So nag-start po kami 3. Brother Michael, Sister Mitch, Brother Obet. Si Kuya Obet, 003 po yan sa ID eh. But now, after 3 years, we're 13 in the company. Palakpakan nga po natin ng Lord. And that's company sa corporation. What's unique in our company, we do have office in China, Xiamen. In this coming July, we will visit China. Why? To visit our office in Xiamen. May share po kami doon. Palakpakan po natin ng Lord. Bago ibigay ng Lord ang lahat ng blessing, you need to give your sacrifice. You need to seek God, seek Him, and do your part, and be satisfied. Amen po ba? Amen. And need not to forget, pag nakakaranas na po tayo ng blessing, number 1, heart of endurance. Ang sabi po dito, Galatians chapter 6, verse 9, let us not get tired of doing what is right. After a while, we will reap a harvest of blessing if we don't get discouraged and give up. Alam niyo po, there was a time, yung sinasabi po ni Paz, na si Mitch, bago ito naging mayaman, kiniklaim ko na kasi anak ko ni God eh. Naglilinis din ng CR, yes. Bago ako mag-review, maglilinis muna ako ng CR ng dorm ng aking tinutuluyan para lang po makapagtapos ng pag-aaral. And bago ko po maranasang makakuha po ng diploma, ilang beses po akong pabalik-balik ng Adamson. And there was a time I'm crying, 12 o'clock in the midnight. Why? Exam ko na bukas, nagre-review pa ako. Tapos exam muna, 9 o'clock to 12, 9 to 2 ng umaga, papasok ka muna. But sabi sa verse na to, if we'll not get tired of doing what is right, for what a while we will reap a harvest of blessing. If we don't get discouraged and give up. Pakisabi sa katabi natin, don't give up. Amen po ba? Ano po ba pag sinabing endure? Something difficult or painful. Painful, di ba? And ito pa po ang tatandaan natin, need not to forget, while we're experiencing blessing, heart of gratitude. Every time we receive blessing po ba, we're very thankful sa Lord. Lord, salamat sa buhay ko. Lord, salamat sa pagpapala. And alam niyo po, every time na tayo po nagpapasalamat sa Panginoon, tandaan po natin, meron po tayong kailangang humility. Bakit? Kasi dinedeclare mo na sa sarili mo, not because masipag ka lang, but because of God's grace and mercy, kaya ka pinagpapala. Ang sabi sa Proverbs chapter 22 verse 4, true humility and fear of the Lord is lead a man with riches, honor, and long life. And sabi po dito sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, and from the first of your produce. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with the new wine. Dapat po marunong tayong magpasalamat sa Lord. At hindi lang po yun. Marunong po ba tayong magpasalamat sa mga taong ginagamit ng Diyos para pagpalain po kayo? Marunong ka magpasalamat kay God, pero minsan nakakalimutan mong magpasalamat personally sa mga taong ginagamit ng Lord para i-bless ka. Naranasan mo na bang pasalamatan ng magulang mo dahil binibigyan ka ng baon? O you will ask for more pa? Bakit si classmate, ang daming ano? Marunong po ba tayo magpasalamat dahil si sister, binigyan ka ng something? Dahil sabi mo, Lord, gusto ko ng sapatos, tapos binigyan ka ng sapatos. Lord, thank you ah. Dapat yung taong ginamit para i-bless ka, you know how to say thank you. Amen po ba? I-practice po natin yung sa JIL May Kawayan. Kahit simpleng candy, say thank you. Yung heart of gratitude. Amen po ba? And last po, heart of giving. Isa po sa declaration naming mag-asawa, we're blessed to be a blessing. Amen?
Amen? Sino po yung gusto nun? Gusto mong maging blessing, hindi lang sa sarili mo. Okay na ako, nakakakain na ako. Hindi po. Binibless ka ng Lord para maging blessing ka sa iba, sa magulang mo, sa church mo. Amen? Kailangan meron din po tayo know how to give. Huwag lang po tayong kuha ng lahat ng blessing ng Panginoon. Alam niyo po, ang company po namin ay nagiging blessing. Salamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya at kanyang habag, na binigyan niya kami ng karunungan at katalinuhan to put up our own corporation. Ang mga Chinese po, sasabihin nila sa mga anak nila, anak magtrabaho ka, anak mag-aral kang mabuti, para ikaw put up ka ng sarili mong kumpanya. Tayo pong Pilipino, anak magtrabaho ka para makapaghanap ka ng magandang trabaho. Ay, anak mag-aral ka para makapaghanap ka ng magandang trabaho. Kami po, wala naman po kaming Chinese na lahi. Pero salamat po sa katalinuhan na binigay ng Diyos, sa habag at kanyang pagpapala, sa kanyang pong pagmamahal, na kami po binigyan niya ng kumpanya na nagiging blessing. 13 employees ang pinapasahod na po every month. At dito po namin kinukuha ang lahat ng pagpapala na nararanasan po namin. One of our declaration, we're blessed to be a blessing. Amen po ba? So dapat, kung alam po natin that God will provide, God will protect, God has the power. Diba? Kailangan we know how to sacrifice, we know how to seek God, we know how to seek work, of course, and we know how to be contented, yung satisfaction. And wag pong mawawala, ano po yung 3H? Heart of endurance, heart of gratitude, and heart of giving. Amen? So, sa lahat po ng mga anak ng Diyos, ngayon pong umaga, tapos na po ako, lahat po tayo ay tumayo sa presensya ng Panginoon. And putting our 100% trust sa Lord. Amen po ba? And this declaration na maranasan po nating lahat. Pakisabi nga sa katabi mo, I'm blessed to be a blessing. I'm blessed to be a Sa likod blessing. mo, I'm blessed to be a blessing. I'm blessed to be a blessing. Ang sarap po, di ba? Nasa sa kamay ka ng Diyos, bibigyan ka ng pagpapala, at ang pagpapalang yun ay ibibigay mo naman sa iba. Jehovah Jireh, God will provide. Magtiwala po tayo sa Diyos. Gawin po natin yung part natin. Let's do our best. Hardship, but don't forget to lay down in the green pasture. That is the presence of the Lord. Na hindi alam ng mga unbeliever, dahil alam natin that we will enjoy this morning. Amen po ba? Let's sing this song as a prayer per heart. As we end, pinapasabi po ng Holy Spirit sa akin na sabihin ko po ngayong umaga that the Lord want to embrace each of us this morning. Let's just focus. Let's enjoy the green pasture. Let's enjoy the very presence of God. Don't think about your fear, your billings. Don't think about your seatmate. Right now, the Lord wants to fill us with His presence. So as we sing this song, we can freely worship our God. We can freely raise our hands. And let this song with a prayer of our heart this morning, as we come to our God, let's the 100% trust, let's give to our Lord Jesus Christ. I pray, God, in every situation ng anak mo ngayong umaga, kami po, Panginoon, kung nandun po man kami, Lord, sa darkness hour ng aming buhay, God, spare us. Give us courage, Lord, not to give up. Give us strength, Lord, to follow you, to hear your voice. And God, whatever happens, we will put our 100% trust in you. Salamat po dahil alam po namin na nirestore mo ang aming buhay. Nirestore mo ang aming isipan, ang aming pisikal na pangangatawan ngayon pong umaga. Ikaw na nagpo-provide, ikaw na nagpo-protect. Ikaw na most powerful. We trust in you, O God. Thank you, God. Dahil nananiwala po kami nananampalataya na filled po kami ngayong umaga. At Lord,
before we end, this is our promise. This is our promise, O God. And we declare, O God, that we are blessed to be a blessing. Sa lahat po ng pinagpala ng Panginoon, na pinagpala ng Diyos ngayong umaga, ibalik po natin ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Come on! Shout a praise!